Tinawag akong basahan sa gitna ng malamig na bangko. Ang sabi ng manager, ang dumi ng aking bota ay mantsa sa kanilang makintab na sahig. Pero hindi yun ang pumatay sa akin. Ang pumatay sa akin ay nang magtama ang tingin namin ng aking anak na si Maricel at sa halip na ipagtanggol ako, yumuko siya at bumulong sa gwardya. Paalisin niyo na siya. Nakakahiya. Sa sandaling iyon, namatay si Lena na mapagbigay at isinilang ang Lena na maniningil. Guard, pakialis nga tong ale. Nakaharang sa entrance. Look at the floor. Puro putik na, amoy lupa. Ang tinig na yon ay hindi sumigaw, ngunit para itong latigo na humampas sa aking pagkatao. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan ng bangko. Mahigpit na yakap-yakap ang isang lumang Tupperware na binalot ko pa sa dyaryo para hindi lumamig. Kare-kare iyon, ang paborito ng anak ko. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gumising na ako sa Nueva Ecija para palambutin ang buntot ng baka. Tinitimpla ang bawat sangkap ng pagmamahal na inakala kong sapat na para tawaging ina. Hindi ko pinansin ang lalaking naka-Amerikana na nakatayo sa harap ko. Siya siguro ang manager. Makintab ang kanyang sapatos, kabaligtaran ng aking bota na may bahid pa ng putik mula sa taniman ng tubo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sa kanyang mga mata, hindi ako tao. Isa lamang akong mantsa na kailangang burahin. "Excuse me, Ale," muling sabi niya habang nagpapapaypay ng kamay sa tapat ng ilong na tila may naamoy na nabubulok. "This is a bank. Hindi ito charity center. Kung manlilimos ka, doon ka sa labas." Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Gusto kong sabihin sa kanya na ang lupang nasa bota ko ay mas mahalaga pa kaysa sa kinikita niya sa isang taon. Gusto kong isampal sa kanya ang passbook na nakatago sa aking dibdib. Pero hindi ako pumunta rito para makipag-away. Pumunta ako rito para sa anak ako. Hindi ho ako manlilimos sa sir. Sagot ko. Pilit na pinatatatag ang boses na garalgal sa kaba at hiya. Hinihintay ko lang po ang anak ko. Dito po siya nagtatrabaho. Si Maricel Alcaraz. Birthday niya po kasi ngayon. Tumawa ang lalaki. Isang tawang maikli at matalim. "Maricel? You mean Miss Alcaraz? Ang girlfriend ko?" Umiling siya at ngumisi ng nakalolo ko sa mga empleyado sa likod. "Babe, come here. May naghahanap sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magbibigay ng limos sa kung sino-sino. Sinusundan ka tuloy hanggang dito sa opisina." Bumukas ang pinto ng opisina at lumabas ang isang dalaga. Naka-pencil skirt, maayos ang buhok at mabango. Ang ganda-ganda ng anak ko. Parang hindi siya galing sa probinsya. Parang hindi siya yung batang dating naglalaro sa putikan habang nag-aani kami ng tubo. Agad na sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Humakbang ako palapit, handa nang iaabot ang kare-kare. "Anak!" Pero napatigil ako. Dahil ang mga mata ni Maricel ay hindi napuno ng tuwa. Napuno ito ng takot. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ako. At mas lalo pang nanlaki nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lalaking tinawag niyang boyfriend. Tumingin siya sa aking suot, ang kupas na blusa, ang paldang medyo maluwag na, at ang botang maputik. Pagkatapos ay tumingin siya sa makintab na sapatos ng nobyo niya at sa mga mata ng kanyang mga katrabaho na naghihintay ng paliwanag. Sa loob ng 5 segundo, narinig ko ang katahimikan. Ang bigat ng katahimikan na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang isipan. Ang pagpili sa pagitan ng pagmamahal at kahihiyan. At pinili niya ang hiya. Umatras si Maricel. Umiling siya. Dahan-dahan, tila isang estranghero na ngayon lang ako nakita. "Babe, kilala mo to?" Tanong ng lalaki kay Maricel. Sabay ituro sa akin na parang ako'y isang basurang naligaw. Lahat ng dugo sa katawan ko ay tila naglaho. Tinitigan ko ang aking anak. "Maricel, ako to." Si nanay,
Yung nagbenta ng kalabaw para makapagtapos ka. Yung hindi kumain ng tanghalian para may pambili ka ng project. Huminga ng malalim si Maricel, inayos ang kanyang buhok, at sa tinig na malamig pa sa aircon ng bangko, binigkas niya ang mga salitang dumurog sa akin ng pino. No, Ezekiel, I don't know her. Tumingin siya sa gwardya, iniiwasan ng aking mga mata. Kuya Guard, please escort her out. Nakakadisturb siya sa clients. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig na sinundan ng yelo. Ang Tupperware na yakap-yakap ko ay dahan-dahang dumula sa namamanhid kong mga daliri. Bumagsak ito sa sahig. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay. Isang mapurol na tunog lamang ng plastik na tumama sa marmol. At pagkatapos ay kumalat ang laman nito. Ang sarsa ng kare-kare, ang malalambot na karne, ang mga gulay na pinili ko pa sa palengke kaninang madaling araw. Lahat ay nagkalat sa makintab na sahig na parang suka ng isang lasenggo. Yuck! Look at that mess! Sigaw ni Ezekiel, diring-diri na lumayo. Manang, tara na sa labas. Hinawakan ako ng gwardya sa braso, medyo mahigpit. Hinihila ako palayo sa kalat na ako mismo ang may gawa. Hindi ako nanlaban. Wala na akong lakas. Ang tanging nagawa ko lang ay tumingin muli kay Maricel. Nakita kong napapikit siya ng mariin habang nakatalikod. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Kinaladkad ako palabas ng bangko. Iniwan ko ang kare-kare sa sahig. Iniwan ko ang dignidad ko sa loob. Paglabas ko, bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong payong, pero hindi ko naramdaman ang lamig ng tubig. Nakatayo lang ako sa may bangketa. Basang-basa. Habang pinapanood ko mula sa salaming dingding ang nangyayari sa loob. Nakita kong may janitor na nagmamadaling linisin ang kare-kare. At nakita ko si Ezekiel, inakbayan si Maricel at hinalikan ito sa pisngi. Tumatawa habang tinuturo ang pwesto kung saan ako nakatayo kanina. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Ang mga kamay na ito na puno ng kalyo at sugat. Ang mga kamay na nagbungkal ng lupa para makatapos siya. Ang mga kamay na nagluto ng paborito niya. Ganito na lang ba? Tanong ko sa hangin na walang sumasagot. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Dahan-dahan, sa gitna ng buhos ng ulan, kinapa ko ang aking dibdib. Nandoon pa ang passbook. Tuyong-tuyo dahil binalot ko ito ng plastic. Ang passbook na naglalaman ng 50 milyong piso. Pera na sana ay regalo ko para sa kanyang kasal. Napatingin ako sa langit na kasing dilim ng aking puso. Kung hindi nila kayang tanggapin ang pagmamahal ko ng nakabota at amoy lupa, hindi rin nila karapat-dapat na matikman ang ginhawang dala nito. Pinahid ko ang tubig ulan sa aking mukha. O baka luha yon? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, ito na ang huling beses na iiyak ako para sa mga taong ikinahihiya ako. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na gustong itusok sa akin ang katotohanan. Basang-basa na ako. Ang aking blusa ay dumikit na sa aking likod, malamig at mabigat, gaya ng bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Naglakad ako sa gilid ng kalsada ng Quezon City, hindi alintana ang mga sasakyang mabilis na nagdaraan at tumatalsik ang maruming tubig sa aking palda. May dumaang bakanteng taxi. Huminto ito sa tapat ko. Naghihintay kung sasakay ako. Tiningnan ko ang loob. Malinis ang mga upuan, balot ng plastik, at amoy mabangong pine tree ang hanging lumalabas sa bintana nito. Bigla akong napaatras. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon ng bintana ng sasakyan. Isang matandang babae na mukhang basang sisiw, madumi ang bota, at mukhang walang pambayad. Sanay na ako sa ganito. Sanay na akong magtipid. Sanay na akong isipin na ang bawat pisong gagastusin ko sa sarili ko ay pisong mawawala sa kinabukasan ng aking anak. Umiling ako sa driver at itinuloy ang paglalakad sa ilalim ng buhos ng langit. Sa gitna ng ginaw,
Isang alaala ang biglang humukay ng puwang sa aking isipan. Tila bumalik ang aking gunita, 20 taon na ang nakalilipas. Nararamdaman ko muli ang lamig ng semento sa koridor ng pampublikong ospital. Doon, nakaupo ako habang hawak ang kamay ni Mario, ang aking asawa. Namumutla siya, nahihirapang huminga dahil sa impeksyon sa baga na nakuha niya sa pagtatrabaho sa ilalim ng ulan at init sa bukid. Kailangan namin ng 50,000 piso para sa operasyon. 50,000 lang. Nagmadali akong pumunta sa bangkong iyon, ang mismong bangko kung saan ako pinalayas kanina. Nagmakaawa ako sa manager noon. Sinabi ko na isasanla ko ang maliit naming lupa na babayaran ko ang bawat sentimo. Pero tiningnan lang niya ang aking mga kuko na may itim na dumi mula sa pagtatanim. Mawalang galang na misis, sabi ng manager noon sa isang boses na hindi ko malilimutan. Wala kayong sapat na kolateral. Hindi kami nagpapautang sa mga magsasakang walang kasiguruhan ng ani. Baka pambili lang ng bigas ay wala kayo. Umuwi akong luhaan. At pagbalik ko sa ospital, wala na si Mario. Iniwan niya ako na ang tanging pamana ay isang maliit na bukid at isang anak na sanggol pa lamang. Sa sarap ng kanyang kabaong, isinumpa ko na hindi na muling yuyuko ang aking pamilya dahil sa kahirapan. Nagpakapagod ako. Nagtrabaho ako na parang kalabaw. Itinanim ko ang bawat butil ng tubo kasabay ng aking mga luha. Hanggang sa ang maliit na bukid ay lumaki. Hanggang sa ang bawat sentimo ay naging milyon. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang mahinang panginginig mula sa loob ng aking bulsa. Ang aking cellphone. Kinuha ko ito nang may nanginginig na kamay. Isang notification ang lumitaw sa screen. Isang automated message mula sa aking calendar account. Happy ika-28 birthday, Maricel, my princess. Princess, iyan ang tawag ko sa kanya noong bata pa siya. Pinagtatrabahuhan ko ang lahat para maging prinsesa siya, para hindi niya maranasan ang hirap na dinanas ko. Pero ngayong araw, ang prinsesang binihisan ko ng ginto ay ikinahiya ang reynang nagbigay nito sa kanya. Huminto ako sa tapat ng isang malaking bintana ng isang saradong tindahan. Sa ilalim ng bintana ay may malaking ipon ng tubig ulan. Tumingin ako sa ibaba. Nakita ko ang aking refleksyon sa malabong tubig. Sino ba ang babaeng ito? Ang balat ay sunog sa araw. Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata ay tila mga guhit ng pasakit at ang buhok ay may mga hibla na ng puti. Ito ang mukha ng sakripisyo. Ito ang mukha ng isang inang ibinigay ang lahat hanggang sa wala nang natira para sa kanyang sarili. Para saan pa, Mario? Bulong ko, habang ang aking boses ay nilalamon ng ingay ng kulog. Para saan pa ang lahat ng lupang binili ko? Para saan pa ang perang pinaghirapan nating dalawa kung ang bunga ng ating pag-ibig ay naging isang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan? Naalala ko noong maliit pa si Maricel. Kapag umuuwi ako galing sa bukid, tatakbo siya sa akin at yayakapin ang aking mga binti kahit puno ako ng putik. Hahalikan niya ang aking mga kamay at sasabihing, "Nay, ang bango niyo po. Amoy lupa, amoy buhay." Ngayon, ang amoy ng lupang iyon ay itinuturing na niyang amoy ng basura. Dahan-dahan, muli kong kinapa ang passbook sa aking dibdib. Ang plastik na pambalot nito ay basang-basa na rin, pero ang loob ay nananatiling tuyo. 50 milyon. Ang halagang ito ay sapat na para wasakin ang karera ni Ezekiel. Sapat na para bawiin ang lahat ng karangyaan na tinatamasa ni Maricel sa lungsod. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngungiting puno ng pait. Hindi ako maghihiganti gamit ang dahas. Hindi ko dudumihan ang aking mga kamay ng galit. Gagamitin ko ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanila kaysa sa pagkatao, ang pera. Kung ang tingin nila sa akin ay basahan, ipapakita ko sa kanila kung gaano kamahal ang basahang ito na hindi nila kayang bilhin.
Naramdaman ko ang pagtigas ng aking paninindigan. Ang bawat panginginig ng aking katawan dahil sa ginaw ay napalitan ng isang mainit na determinasyon. Maricel, anak, sabi ko sa aking isipan habang nakatingin sa direksyon ng bangko na malayo na sa aking kinaroroonan. Sabi mo, hindi mo ako kilala. Sige, tutulungan kitang makalimot ng tuluyan. Tutulungan kitang maramdaman kung paano maging tunay na nag-iisa. Itinuloy ko ang aking paglalakad. Hindi na ako nakayuko, kahit basang-basa. Diretso na ang aking tingin. Ang bawat hakbang ng aking bota sa semento ay lumilikha ng tunog na tila isang martilyo na nagpapatibay sa aking plano. Dinala ako ng aking mga paa sa tapat ng isang malaking gusali. Doon, sa itaas, ay nakasulat sa malalaking letra ang pangalan ng isang tanyag na law firm. Monteverde and Associates. Alam ko kung nasaan ako. Narito ang tanging tao na nakakaalam ng tunay kong halaga. Ang tanging tao na hindi tumingin sa putik ng aking bota, kundi sa ginto ng aking katapatan. Tumayo ako sa harap ng malaking salaming pinto ng Monteverde and Associates. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon. Isang basang matanda na tila ligaw na pusa sa gitna ng karangyaan ng Makati. Nag-aalangan ako. Ang tubig na pumapatak mula sa aking laylayan ay lumilikha na ng maliit na sapa sa makintab na sahig ng lobby. Alam kong sa sandaling humakbang ako papasok, madudumihan ang kanilang mamahaling alpombra, pero wala na akong pakialam sa dumi. Ang mas mahalaga ay ang linis ng aking pakay. Naku manang, bawal po dito ang basang-basa. Mabilis na lumapit ang isang receptionist na nakasuot ng unipormeng mas mahal pa yata sa kabuuan ng aking suot. Baka po madulas ang mga kliyente. Doon na lang po kayo sa labas magpalipas ng ulan. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Nandito ako para kay attorney, Rafael Monteverde. Pakisabi sa kanya, nandito si Magdalena Alcaraz. Tumawa ng bahagya ang babae, iyong tawang tila nangungutya. Manang, busy po si attorney. May mga kamiting siyang mga malalaking negosyante. Wala po siyang oras para sa... Hindi niya tinuloy ang sasabihin, pero alam ko ang ibig niyang ipahiwatig. Para sa isang katulad ko. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng hallway. Isang lalaking may edad na, naka-Amerikana ng kulay abo, at may bakas ng awtoridad sa bawat hakbang ang lumabas. Si Rafael, nang magtama ang aming paningin, napatigil siya. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata na agad napalitan ng matinding pag-aalala. Lena? Halos pabulong niyang sabi. Hindi siya nag-atubili. Sa harap ng kanyang mga empleyadong nakatingin, patakbo siyang lumapit sa akin. Diyos ko, Lena. Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Attorney, pasensya na po. Pinapaalis ko na nga po siya. Singit ng receptionist na biglang namutla. Hindi siya pinansin ni Rafael. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo at walang pag-aalinlangang pinunasan ang tubig sa aking noo. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang coat at isinuot ito sa aking mga balikat. Mabigat iyon. Amoy mamahaling pabango at puno ng init. Pumasok tayo sa opisina ko. Ngayon din, utos niya sa akin habang binibigyan ng isang matalim na tingin ang receptionist. At ikaw, dalhan mo kami ng mainit na tsaa at tuwalya. Bilisan mo. Sa loob ng kanyang opisina na napapalibutan ng mga librong balot ng balat at mga bintanang tanaw ang buong lungsod, unti-unting bumalik ang pakiramdam sa aking mga daliri. Naupo ako sa malambot na upuang gawa sa katad habang si Rafael ay nakatayo sa harap ko. Bakas ang galit sa kanyang mukha. Sino ang gumawa nito sa iyo, Lena? Tanong niya. Ang boses ay mababa, pero puno ng tensyon. Sino ang naglakas loob na bastusin ang babaeng nagligtas sa pamilya ko noong kami ang nasa putikan? Tiningnan ko siya. Naalala ko noong si Rafael ay nagsisimula pa lamang
nung ang kanyang amang magsasaka ay nabaon sa utang sa patubig. Ako ang nagbayad ng lahat ng iyon nang walang hinihintay na kapalit. Iyon ang utang na loob na kailanman ay hindi niya kinalimutan. Ang bangko, Rafael, simula ko, ang boses ko ay malamig at ang sarili kong dugo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang bawat salita ni Ezekiel, ang bawat pag-iwas ng tingin ni Maricel, at ang pagbagsak ng kare-kare sa sahig. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang panginginig ng mga panga ni Rafael. Hinawakan niya ang isang folder sa kanyang mesa nang mahigpit na tila gusto niya itong durugin. Maricel, hindi ko akalain na aabot siya sa ganoong punto. Buntong hininga ni Rafael. Lena, alam mo ba kung gaano kakayaman? Ang lupain mo sa Nueva Ecija, ang mga shares mo sa iba't ibang kumpanya na ako ang nag-aayos. Ikaw ang isa sa pinakamalaking depositor ng bangkong iyon. Hindi lang 50 milyon ang nasa pangalan mo. Lena, kapag sinuma ang lahat ng asset mo, kayang-kaya mong bilhin ang buong building na ito. Sumandal ako sa upuan. Hindi ko kailangan ng building na ito, Rafael. Ang kailangan ko ay katarungan, hindi para sa pera, kundi para sa dignidad na tinapakan nila. Tumango si Rafael. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ko. May sasabihin ako sa iyo na hindi ko pa dapat sasabihin hanggat hindi ako sigurado. Pero dahil sa nangyari ngayon, karapat-dapat mo itong malaman. Binuksan niya ang folder. Nakita ko ang mga litrato ni Ezekiel Ramos. Pero hindi lang iyon. May mga dokumento rin ng mga loan application at mga pirma. Si Ezekiel, hindi siya ang tagapagmana ng mayamang pamilya na ipinagmamalaki niya kay Maricel. Paliwanag ni Rafael. Baon siya sa utang sa sugal. At ang masama rito, Lena, may mga dokumentong dumarating sa opisina ko para sa verification. May isang malaking loan application sa bangko nila. At ang ginagamit na kolateral ay ang mga lupain mo sa Nueva Ecija. Nanigas ang buong katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan ako ni Rafael nang may halong pait at galit. May nagtatangkang kumuha ng loan gamit ang pangalan mo at ang kailangan na lang nila ay ang huling pirma mo o isang pekeng pirma na magpapatunay na pumapayag ka. Lena, ang anak mo, si Maricel ang nag-aayos ng mga papeles na yon para kay Ezekiel. Naramdaman ko ang muling pagguho ng mundo sa loob ng aking dibdib. Hindi lang ako ikinahiya ng aking anak. Pinagnanakawan din niya ako para sa lalaking umalipusta sa akin. Sa tingin nila ay isa ka lang matandang ulyanin na walang alam sa batas. Patuloy ni Rafael. Akala nila, dahil amoy lupa ka, ay wala ka ng lakas para lumaban. Dahan-dahan akong tumayo. Hinubad ko ang coat ni Rafael at maayos itong itinupi. Ang panginginig ng aking mga kamay ay tumigil na. Napalitan ito ng isang klase ng kapayapaan na mas nakatatakot kaysa sa galit. Rafael, tawag ko sa kanya. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa pag-withdraw ng lahat ng pondo ko sa bangkong yon. Lahat. Pati ang mga investments na nakakabit sa chinanch na yon. Gagawin ko, Lena. Pero kailan nating ilalabas ang alas natin? Tumingin ako sa bintana. Sa mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na walang kaluluwa. Hayaan muna nating isipin nila na nagtagumpay sila. Hayaan nating maniwala si Maricel na nakuha na niya ang langit dahil mas masarap maningil kapag ang utang ay nasa rurok na ng interes. Humarap ako kay Rafael, pero bago ang lahat, kailangan ko ng bagong anyo, hindi para magtago, kundi para makita nila ng malinaw ang babaeng tinawag nilang basahan. Ngumiti si Rafael, isang ngiting puno ng paghanga. Asahan mo, Lena. Bukas, manginginig ang marmol na sahig ng bangkong yon sa bawat hakbang mo. Nakatayo ako sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng isang madilim na waiting shed. Ang Amerikana ni Rafael
ay suot ko pa rin, nagbibigay ng kaunting init sa aking nanginginig na katawan. Mula rito, tanaw na tanaw ko ang loob ng isang mamahaling restaurant na may malalaking dingding na salamin. Doon, sa gitna ng mga kumukutitap na chandelier at tunog ng malalambot na biolin, nakita ko sila. Sina Maricel at Ezekiel. Magkaharap silang nauupo sa isang mesang puno ng mga pagkaing hindi ko man lang mabigkas ang pangalan. Nakita ko ang pagtawa ni Ezekiel, ang paraan ng paghawak niya sa baso ng alak na tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Habang ang anak ko, si Maricel, ay nakasuot ng isang bagong bestida na alam kong hindi niya kayang bilhin mula sa kanyang sahod. Hindi ko kailangang marinig ang bawat salita nila para malaman ang takbo ng usapan. Sapat na ang makita ang pagngisi ni Ezekiel habang inilalabas ang isang mamahaling panyo at pinupunasan ang gilid ng labi. Ang mismong panyo na ginamit niya kanina para pandirihan ang putik sa aking bota. "Babe, you look so bothered," ani Ezekiel. Sapat ang lakas para tila umalingaw-ngaw sa aking alaala. "Kalimutan mo na yung baliw na matanda kanina sa bangko. Sabi ko naman sa'yo, ang mga taong ganoon ay parang langaw lang. Isang kumpas mo lang, dapat ay itaboy na." Nakita ko ang pagyuko ni Maricel. Humawak siya ng mahigpit sa kanyang tinidor. "Ezekiel, hindi mo kasi naiintindihan." Mukha siyang napatigil siya. "O, hindi mahalaga. Tama ka. Masyado lang akong naging emosyonal." "That's my girl?" Nakangiting sagot ni Ezekiel. Kinuha niya ang kamay ni Maricel at hinalikan ito. "Isipin mo na lang ang future natin. Ang bahay na bibili natin sa Tagaytay. Ang kasal na pag-uusapan ng buong Manila. Pero alam mo naman, babe, kailangan natin ng kapital. Yung mga lupain na sinabi mo sa akin, yung sa probinsya." Dahan-dahang inilabas ni Ezekiel ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng kanilang mga mamahaling plato. "Ito na ang mga papers para sa loan. Naka-address na ito sa nanay mo, pero gaya ng napag-usapan natin, kailangan lang natin ng pirma niya. O kahit kamukha lang ng pirma niya. You know her style, right? Isang matandang magsasaka lang siya, Maricel. Hindi niya mapapansin na ang lupa niya ay ginagamit na natin para sa kinabukasan nating dalawa." Nanikip ang dibdib ko habang nanonood mula sa dilim. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok doon at kaladkarin ang anak ko palabas. Pero nanatili akong nakatali sa aking kinatatayuan. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Maricel. Tinitigan niya ang folder. Sigurado akong naaalala niya ang bawat gabi na nagpupuyat ako sa bukid para lang maipadala sa kanya ang panggastos niya sa eskwela. Naalala niya siguro ang mga kamay kong puno ng sugat na humahaplos sa kanyang buhok noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang order na steak. Nakita ko ang usok na lumalabas mula sa karne. Ang bango na marahil ay nanunuot sa kanilang mga ilong. Ngunit napansin ko ang saglit na pagtigil ni Maricel. Tumingin siya sa karne at pagkatapos ay tumingin sa basyo ng kanyang pinggan. Tila bumalik sa kanya ang amoy ng kare-kare na nagkalat sa sahig ng bangko kanina. Ang pagkaing niluto ko ng may pagmamahal na ngayon ay nasa basurahan na marahil. Pero ang anino ng pagsisisi sa kanyang mukha ay mabilis na naglaho nang muling magsalita si Ezekiel. "Babe, isipin mo ang buhay na ibibigay ko sa iyo. Ayaw mo namang tumanda na amoy lupa at putik gaya ng matandang yun kanina, di ba?" Isang mapait na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Maricel. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen na inabot ni Ezekiel. Nakita ko ang pagdampi ng dulo ng panulat sa papel. Sa bawat guhit ng tinta, nararamdaman ko ang pagputol ng huling hibla ng koneksyon namin bilang mag-ina. Hindi niya alam na ang bawat lupang sinusubukan nilang nakawin ay balak ko sanang ipangalan sa kanya sa araw ng kanyang kasal. Hindi niya alam na ang kayamanang hinahangad niya sa piling ng isang manloloko ay nasa kanyang mga kamay na sana kung marunong lang siyang maghintay at rumespeto. "Thank you, babe." Narinig ko ang masayang tinig ni Ezekiel.
Mabilis niyang itinago ang folder. Ito ang susi sa bagong buhay natin. Hayaan mo, kapag nakuha na natin ang loan, hindi mo na kailangang makita ang nanay mo o ang probinsyang pinanggalingan mo kailanman. Tumango si Maricel. Para sa atin to, Ezekiel. Para sa atin. Tinalikuran ko ang tanawing iyon. Hindi ko na kayang panoorin ang huling yugto ng kanilang pagdiriwang sa ibabaw ng aking pagkawasak. Naglakad ako palayo, pabalik sa sasakyang naghihintay sa akin sa kanto kung saan naroon si Rafael. Ang bawat hakbang ko sa basang kalsada ay hindi nagawa sa pag-aalinlangan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking muka ay tila naghuhugas sa natitira pang awa sa aking puso. Balat kayo. Iyan ang mundong ginagalawan nila. Isang mundong gawa sa kasinungalingan, mamahaling damit, at mga pangarap na itinayo sa pagnanakaw. Maricel, bulong ko sa hangin. Pinirmahan mo hindi lang ang papel, kundi ang sarili mong hatol. Akala mo ay itinapon mo ang nanay mo para sa ginto. Hindi mo alam, ang gintong hinahawakan mo ay tanso lamang at ang nanay na itinapon mo ang siyang tunay na may-ari ng mina. Pumasok ako sa sasakyan ni Rafael. Tumingin siya sa akin. Hindi na kailangang magtanong. Alam niya ang sagot sa aking mga mata. Handa ka na ba, Lena? Tanong niya ng may mababang boses. Higit pa sa handa, Rafael. Sagot ko. Buksan mo ang pinto ng pinakamahal na butik sa lungsod na ito. Bukas, ipakikita natin sa kanila na ang basahang itinapon nila ay ang telang magsasakal sa kanilang mga leeg. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom, Lena. Ang iba ay sadyang nananatiling bukas upang maging paalala na hindi ka na muling magiging mahina. Iyan ang mga salita ni Rafael habang hinihintay namin ang pagbukas ng isang malaking pinto ng pinakasikat na butik sa lungsod. Maaga pa, wala pang ibang tao, pero dahil sa isang tawag ni Rafael, ang buong staff ay nakahanda para sa amin. Tiningnan ko ang aking sarili sa malaking salamin ng pasilyo. Suot ko pa rin ang lumang blusa na natuyuan na ng ulan at ang botang may bahid pa rin ng tuyong putik. Pumasok kami. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong tela ay bumalot sa aking mga pandama. Ang mga empleyado ay nagtataka, marahil ay iniisip kung bakit ang isang katulad ko ay dinala rito ng isang tanyag na abogado. Pero dahil sa presensya ni Rafael, walang nangahas na magsalita ng masama. Ayusin niyo siya! Utos ni Rafael sa isang stylist. Gusto ko ang anyo ng isang babaeng kayang bilhin ang buong kumpanyang ito nang hindi kumukurap ang mga mata. Elegante, matapang, ngunit may dignidad. Dinala ako sa isang pribadong kwarto. Doon, naramdaman ko ang haplos ng malalambot na tela sa aking balat. Isang itim na suit na gawa sa pinakamahusay na seda ang isinuot sa akin. Ang bawat tahi nito ay tila yakap ng isang bagong pagkatao. Pagkatapos ay ang buhok ko na dati ay laging nakapusod lang at magulo dahil sa init ng bukid, ay maingat na inayos at itinaas. Nang muli akong humarap sa salamin, napatigil ang aking hininga. Sino ang babaeng ito? Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang balikat ay tila hindi na kayang buhatin ang anumang pang-aalipusta. Ang kulay ng kanyang suot ay kasing dilim ng gabi, ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng ilaw. Ngunit sa likod ng pulbo at kolorete, nakita ko pa rin ang aking mga mata. Mga matang puno ng pait, mga matang nagdadala ng alaala ni Mario at ng pagtataksil ni Maricel. Lena, tawag ni Rafael mula sa likuran ko. Iyan ang Magdalena Alcaraz na matagal mo nang itinago sa likod ng mga pananim na tubo. Kinuha ng stylist ang isang pares ng mamahaling guwantes na lace upang itago ang aking mga kamay. Ngunit bago pa man niya ito maisuot, marahan ko siyang pinigilan. Huwag, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at malalim. Hayaan mo silang makita ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang aking mga palad.
Ang mga kalyo sa aking mga daliri, ang mga maliliit na peklat mula sa mga matatalim na dahon ng tubo, at ang mga guhit ng balat na tumigas sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang aking mga medalyon. Ito ang katibayan ng bawat sakripisyong ginawa ko para sa isang anak na tumalikod sa akin. Ito ang mga kamay na nagpakain sa kanila. Bulong ko. Gusto ko, kapag kinuha ko na ang lahat mula sa kanila, ito ang huli nilang makikita. Ang mga kamay ng magsasakang minaliit nila. Tumango si Rafael, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Lumabas siya sandali at may kinausap sa kanyang cellphone. Nang bumalik siya, may dala na siyang balita. Nakaayos na ang lahat, Lena. Tinawagan ko na ang main office, ang regional director, at ang mismong kinatawan ng bangko ay papunta na sa branch na yon, bukas ng umaga. Ang sabi ko, may isang ultra-high net worth individual na gustong mag-pull out ng lahat ng pondo dahil sa hindi magandang trato ng branch manager. Nagkakagulo na sila ngayon sa takot. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Mabuti, sabi ko. Gusto ko silang makitang nanginginig sa takot bago nila malaman kung sino ang kaharap nila. Magdamag akong hindi nakatulog. Habang nakaupo sa balkonahe ng hotel na tinutuluyan namin ni Rafael, pinanood ko ang dahan-dahang paglitaw ng araw sa pagitan ng mga matatayog na gusali. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila babala sa mga taong natutulog pa sa loob ng kanilang mga kasinungalingan. 9 ng umaga, ang oras ng pagtutuos. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng butik. Paglabas ko, sinalubong ako ng isang driver na may puting guwantes. Pumasok ako sa loob at ang lamig ng aircon ng sasakyan ay tila nagpapatigas sa aking determinasyon. Mula sa bintana, nakita ko ang paligid ng lungsod na mabilis na lumalampas. Papunta na kami sa branch na yon. Ang lugar kung saan ako pinalayas, kung saan ako tinawag na basahan, at kung saan ako itinakwil ng sarili kong dugo. Huminto ang sasakyan nang marahan sa tapat ng gusali ng bangko. Mula rito, tanaw ko na ang pintuan. Nakita ko si Ezekiel Ramos. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang coat, may suot na pekeng ngiti, at tila hindi mapakali habang inaayos ang kanyang kurbata. Sa tabi niya, nakatayo si Maricel. Mukhang kinakabahan din siya, tinitingnan ng kanyang relo bawat minuto. Naghahanda sila para sa pagdating ng isang VIP. Inaayos nila ang pulang alpombra para sa isang taong sa tingin nila ay magliligtas sa kanilang karera. Nandito na tayo, Lena, ani Rafael. Hawak ang kanyang folder na naglalaman ng lahat ng ating armas. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang aking bag. Ramdam ang bigat ng passbook sa loob nito. Ezekiel, Maricel, bulong ko sa aking sarili. Sana ay handa na kayo dahil ang basahang itinapon nyo kahapon ay siyang lalunod sa inyo sa katotohanan ngayon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang driver ang nag-abang sa aking pagbaba. Inilabas ko ang aking paa na ngayon ay suot ang isang sapatos na kasingkinang ng diamante, ngunit kasing tigas ng bakal. Ang bawat hakbang ko sa semento ay lumilikha ng tunog na tila hudyat ng isang digmaan. Tumayo ako ng tuwid, tiningnan ang gusali, at nagsimulang maglakad. Ang sikat ng araw ay tumatama sa makintab na hood ng itim na sasakyan na tila nagbibigay ng isang banal na liwanag sa aking pagdating. Sa loob ng bangko, nakikita ko ang pagkakaayos ng mga empleyado. Nakahilera sila, maayos ang mga suot, at lahat ay tila hindi makahinga sa pag-aabang. Sa gitna nila, nakatayo si Ezekiel Ramos. Ang kanyang kurbata ay tuwid na tuwid at ang kanyang buhok ay sobrang ayos na tila ba bawat hibla ay nasa tamang lugar. Sa tabi niya, si Maricel ay panay ang ayos ng kanyang skirt, hindi mapakali. Patingin-tingin sa labas. Bumukas ang pinto ng sasakyan.
Inilahad ng driver ang kanyang kamay at dahan-dahan akong lumabas. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang babala. Hindi ito mabilis, hindi rin mabagal. Bawat hakbang ay may bigat, bawat diin ay may dalang kapangyarihan. Habang naglalakad ako palapit sa pintuan, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ezekiel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi dahil nakilala niya ako, kundi dahil sa aura ng babaeng nasa harap niya. "Good morning, madam! Welcome to our branch!" Halos magkandara pa si Ezekiel sa pagyuko habang binubuksan ang pinto para sa akin. "Isang malaking karangalan po ang pagbisita ninyo. Ako po si Ezekiel Ramos, ang branch manager." Tiningnan ko siya mula sa likod ng aking mamahaling salamin. Ang kanyang boses na kahapon ay parang latigo sa talim. Ngayon ay parang asukal sa tamis. Nakakasuka. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy ako sa paglakad, papasok sa loob ng bangko. Ang lamig ng aircon ay humalik sa aking balat, ngunit ang mas nararamdaman ko ay ang titig ng mga tao. Nadaanan ko ang hilera ng mga empleyado at doon, sa dulo, ay nakatayo si Maricel. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. May pamilyar na bagay sa aking mga mata na tila pilit niyang inaalala. Pero dahil sa ayos ng aking buhok, sa ganda ng aking suot, at sa awtoridad na dala ko, mabilis niyang itinaboy ang isiping iyon. Paano nga naman magiging ang nanay niyang amoy lupa, ang babaeng tila pag-aari ang buong gusali? Nilampasan ko siya. Hindi ko siya binigyan kahit isang sulyap ng pagkilala. Sa sandaling iyon, ibinalik ko sa kanya ang sakit na ibinigay niya sa akin kahapon. Ang pakiramdam na maging isang estranghero sa harap ng sariling dugo. Huminto ako sa gitna ng lobby. Tiningnan ko ang sahig na kahapon ay nadumihan ng aking kare-kare. Malinis na ito ngayon. Makintab na muli ang marmol, na tila ba walang nangyaring kahihiyan sa lugar na ito. "Manager Ramos," tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay mababa at malamig. "Yes, madam. Anything you need? May kape po ba kayong gusto? O baka gusto niyo na pong tumuloy sa aming VIP lounge?" Mabilis na tugon ni Ezekiel, sunod-sunod ang kanyang pagtango. "Ang linis ng inyong sahig," sabi ko, habang dahan-dahang itinuturo ang pwesto kung saan ako napatapon kahapon. "Sana ay kasing linis din nito ang inyong pamamalakad." Napatigil si Ezekiel. Bahagyang nawala ang nangiti sa kanyang labi. Tila nagtataka sa aking sinabi, pero agad din itong bumalik. "Of course, madam. Integrity is our top priority. Please follow me." Nandito na rin po ang ating regional director para personal kayong makausap. Pumasok kami sa boardroom. Doon ay naghihintay ang isang matandang lalaki na nakasuot ng salamin. Si Mr. Valdez, ang regional director. Kasama niya si Rafael na nakaupo na sa gilid, tahimik ngunit mapagmatyag. "Madam Magdalena, it's a pleasure to meet you." Ani Mr. Valdez, tumayo siya at nakipagkamay sa akin. Napansin ko ang saglit na pagtingin niya sa aking mga kamay. Ang mga kamay na puno ng kalyo na hindi na itago ng anumang ginto. Pero sa halip na pandiri, respeto ang nakita ko sa kanyang mga mata. Naupo ako sa kabisera ng mesa. Si Ezekiel at Maricel ay nanatiling nakatayo sa gilid, handang magsilbi. Inutusan ni Ezekiel si Maricel na ipagtimpla ako ng tsaa. "Maricel, bilisan mo. Siguraduhin mong tama ang timpla para sa ating VIP guest." Utos ni Ezekiel sa isang tono na tila ba isang alipin ang kanyang kinakausap. Nakita ko ang pagpilit ni Maricel na maging maayos. Inilapag niya ang tasa sa harap ko nang may nanginginig na kamay. Ang amoy ng tsaa ay humalo sa hangin, ngunit mas matapang ang amoy ng takot na nanggagaling sa kanilang dalawa. Nandito ako. Simula ko. Tinititigan ang bawat isa sa kanila. Dahil may balak akong gawin sa lahat ng pondo ko sa bangkong ito. "Madam, sana ay wag niyo pong gawin iyan." Mabilis na singit ni Ezekiel. Pawis na siya kahit malakas ang aircon. "Ano man po ang naging problema, handa po kaming ayusin. In fact,
May mga bago kaming investment programs na baka magustuhan nyo. At tungkol nga po sa loan application na isinumite namin para sa inyong mga properties. Doon ako napatigil. Tumingin ako kay Rafael na dahan-dahang tumango sa akin. Loan application? Tanong ko nang may mapait na himig. Sino ang nag-apply ng loan gamit ang aking mga lupa nang wala akong nalalaman? Napakurap si Ezekiel. Tumingin siya kay Maricel na ngayon ay tila nais ng lamunin ng lupa sa sobrang kaba. Madam, ang pagkakaalam po namin ay may pahintulot na ito ng inyong representative. Maricel, nasaan na yung folder ng loan application? Ipakita mo kay Madam. Nanginginig na inilabas ni Maricel ang asul na folder. Ang mismong folder na nakita kong pinirmahan niya kagabi sa restaurant. Inilapag niya ito sa harap ko. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi makatingin ng diretsyo. Binuksan ko ang folder. Nakita ko ang aking pangalan, Magdalena Alcaraz. At sa ibaba nito, ang isang pirma na pilit ginagaya ang aking sulat kamay. Isang pekeng pirma na ginawa ng sarili kong anak. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa boardroom. Tanging ang tunog ng paghinga ni Ezekiel ang naririnig, na tila isang hayop na naghihintay ng hantungan. Dahan-dahan kong inabot ang aking bag. Inilabas ko ang lumang passbook. Ang passbook na may balot pa ng plastic. Ang passbook na may bahid pa ng ulan mula kahapon. Inilapag ko ito sa ibabaw ng pekeng loan application nang may matinding diin. Manager Ramos, sabi ko, habang dahan-dahang inaalis ang aking salamin upang ipakita ang aking mga mata. Tingnan mo akong mabuti. Kilalanin mo ang mukhang ito. Doon na nagtagpo ang aming mga paningin. Nakita ko ang unti-unting paglaho ng kulay sa mukha ni Ezekiel. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Sa tabi niya, narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Maricel. Ang tasa ng tsaa na hawak niya ay dahan-dahang nanghiwalay sa kanyang mga daliri at bumagsak sa alpombra, lumilikha ng isang basang mantsa. Nanay? Pabulong na sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Tiningnan ko si Ezekiel na ngayon ay tila hihimatayin na sa kinatatayuan. Gusto kong i-withdraw ang lahat ng pera ko. Sabi ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto na tila isang hatol ng kamatayan. Lahat ng 50 milyong piso at gusto ko itong mangyari. Ngayon din. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang malapot na usok na dahan-dahang sumasakal kina Ezekiel at Maricel. Ang bawat segundo ng kanilang paghinga ay dinig na dinig, habang ang aking mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanila nang walang kurap. Nanginginig ang mga labi ni Ezekiel. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay tila naging isang pirasong papel na nilamukos ng takot. Madam, Nanay Lena, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pagkakamali? Manager Ramos, ang pagtawag sa akin na basahan at amoy lupa ay hindi pagkakamali. Iyon ay ang iyong tunay na pagkatao. Ang iyong pagkatao na nakatago sa likod ng mamahaling Amerikana at mabangong pabango. Lumingon ako kay Mr. Valdez, ang Regional Director, na ngayon ay nakatingin ng matalim kay Ezekiel. Mr. Valdez, tawag ko sa kanya, ang boses ko ay matatag. Ang bangkong ito ay itinayo sa tiwala ng mga taong nagtatrabaho ng marangal, gaya ng mga magsasaka sa aming probinsya. Pero paano magtitiwala ang mga tao kung ang manager ninyo ay marunong lamang rumespeto sa mga taong naka-Amerikana? Madam Magdalena, sisiguraduhin kong mananagot ang dapat managot. Ani Mr. Valdez, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ezekiel, paliwanagan mo ako. Ano ang ibig sabihin ng pekeng loan application na ito?
At bakit may mga reklamo ng hindi magandang pakikitungo sa aming kliyente? Napaluhod si Ezekiel sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa gilid ng mesa. Sir, please. Huwag po. Maricel, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko sinasadya. Ngunit si Maricel ay hindi makapagsalita. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi makaalis sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan at pagsisisi. Dahan-dahang tumayo si Rafael at inilapag ang kanyang laptop sa gitna ng mesa. Hindi lang po bastos na pananalita ang kasalanan ni Mr. Ramos, Director Valdez. Narito po ang video mula sa security camera kahapon na kinuha namin sa tulong ng head office. Kitang-kita rito kung paano itinulak at pinalayas ni Ezekiel si Madam Magdalena. Pinindot ni Rafael ang play button. Ang bawat sandali ng aking kahihiyan kahapon ay muling napanood sa loob ng boardroom. Ang pagbagsak ng Tupperware, ang pagkalat ng kare-kare at ang pagtawa ni Ezekiel habang ako ay kinakaladkad ng gwardya. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Mr. Valdez. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa galit. At hindi lang po iyan, patuloy ni Rafael habang naglalabas ng mga dokumento mula sa kanyang folder. May mga ebidensya rin kami na si Ezekiel Ramos ay gumagamit ng mga pondo mula sa mga inactive accounts para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Ang pekeng loan application na ito para sa mga lupa ni Madam Magdalena ang magsisilbing pantakip niya sa butas na ginawa niya sa bangkong ito. Hindi totoo iyan! Sinungaling kayo! Sigaw ni Ezekiel. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang baba upang pilitin siyang tumingin sa aking mga mata. Manager Ramos, tiningnan mo ang aking bota kahapon at sinabi mong ang putik nito ay mantsa sa iyong makintab na sahig. Bulong ko sa kanya. Bawat salita ay tila isang hatol. Pero ang putik sa bota ko ay malilinis ng tubig. Ang dumi sa iyong puso at ang dungis sa iyong pangalan ay hindi mabubura ng kahit anong yaman. Binitawan ko siya at humarap kay Maricel, ang aking anak, ang aking buhay. Maricel, tawag ko sa kanya. Napaangat ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Nanay, patawad po. Nagbulag-bulagan ako. Akala mo ay mas mahalaga ang kinang ng ginto kaysa sa dangal ng iyong ina. Pagpapatuloy ko para sa kanya. Pinirmahan mo ang papel na ito para nakawan ako. Para ibigay sa lalaking ito ang lahat ng pinaghirapan namin ng iyong tatay. Ezekiel, you are fired. Putol ni Mr. Valdez sa usapan. And you, Miss Alcaraz, you are suspended pending investigation for your involvement in this forgery. Security! Dalhin niyo si Ezekiel Ramos sa kabilang kwarto at tawagan ang mga pulis. Pumasok ang dalawang gwardya at hinawakan si Ezekiel sa magkabilang braso. Ang lalaking kahapon ay nagmamalaki, ngayon ay kinaladkad palabas, habang sumisigaw ng kapatawaran. Ang mismong eksena kung paano nila ako pinalayas kahapon, ngunit ngayon ay katarungan na ang gumagalaw. Naiwan kami sa loob ng boardroom. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon ay may kasama na itong bigat ng pagkatalo. Nanay, please, huwag niyo pong gawin ito sa akin. Lumapit si Maricel at nagtangkang humawak sa aking kamay. Wala na po akong pupuntahan. Mawawalan ako ng trabaho. Mawawalan ako ng lahat. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na malalambot. Walang kalyo dahil sa sakripisyo ko. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking sariling mga kamay. Mayroon kang lahat, Maricel. Mayroon kang pinag-aralan. Mayroon kang talino. Pero wala kang puso. Sabi ko ng may mahinang tinig. Ang perang ito, ang 50 milyong ito,
ay balak ko sanang ibigay sa'yo sa araw ng iyong kasal bilang sorpresa. Pero tama ka, hindi mo ako kilala at hindi na rin kita kilala ngayon. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Tumingin ako kay Mr. Valdez. Direktor, pakiasikaso ang paglilipat ng lahat ng pondo ko sa Rural Bank of Nueva Ecija. Doon, alam nila ang halaga ng bawat butil ng tubo at bawat patak ng pawis ng mga magsasaka. Masusunod po, Madam Magdalena, sagot ni Mr. Valdez ng may matinding paggalang. Naglakad ako palabas ng boardroom. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay hindi na mabigat sa galit, kundi magaan sa paglaya. Narinig ko ang malakas na pag-iyak ni Maricel sa loob. Ang kanyang mga pagsusumamo na tinataboy na ng hangin. Paglabas ko ng bangko, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Hindi na ulan ang sumalubong sa akin, kundi ang liwanag ng isang bagong simula. Lena, tawag ni Rafael, habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Saan tayo pupunta? Sa Nueva Ecija, Rafael. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Uuwi na ako. Doon sa lugar kung saan ang putik ay hindi dumi, kundi buhay. Nay, wag niyo po akong iwan dito. Nay, pakiusap. Ang tinig na yon ni Maricel ay tila isang sugat na pilit binububuksan sa aking likuran. Nakatayo na ako sa labas ng pintuan ng bangko, nararamdaman ang init ng semento sa ilalim ng aking mga sapatos. Gusto kong lumingon. Gusto ng bawat hibla ng aking puso na tumakbo pabalik, yakapin ang aking anak, at sabihing ayos lang ang lahat. Pero pinigilan ko ang aking sarili, dahil ang pagyakap sa kanya ngayon ay nangangahulugan ng pagpayag na muli akong tapakan at baliwalain. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Nakita ko si Maricel na nakasandal sa salaming pinto. Ang kanyang maskara ay kumalat na sa kanyang mga pisngi. At ang kanyang maayos na buhok ay gulo-gulo na. Ang mga empleyadong kanina ay yumuyuko sa kanya. Ngayon ay nagbubulungan na habang nakatingin sa malayo. Iwan? Bulong ko. Sapat lang para marinig niya sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa paligid. Maricel, matagal mo na akong iniwan. Iniwan mo ako sa gitna ng bukid. Iniwan mo ako sa mga gabing nag-iisa ako. Dahil abala ka sa pagpapanggap dito sa lungsod. At kahapon, iniwan mo ako sa gitna ng ulan dahil ikinahiya mo ang amoy ng aking balat. Nay, nagkamali po ako. Si Ezekiel, hiningi niya lang ang tulong ko. Mahal ko siya, Nay. Humahagulgol na sagot ni Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin na tila ba ito ang huling bagay na nag-uugnay sa amin. Napailing ako ng may matinding pait. Mahal? Maricel? Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagiging dahilan para pagnakawan ng taong nagbigay sa iyo ng buhay. Ang pag-ibig ay hindi kailanman humihiling na itakwil mo ang iyong pinanggalingan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag at inilabas ang isang maliit na sobrang puti. Hindi ito ang passbook. Ito ang mga resibo ng matrikula niya mula noong kolehiyo. Mga resibong kupas na at may mantsa pa ng pawis. Inilapag ko ito sa isang maliit na pasamano sa gilid ng pinto. Alam mo ba kung bakit ko itinago ang mga ito? Para paalalahanan ang sarili ko na ang bawat letrang natutunan mo, ang bawat karangalang nakuha mo, ay galing sa bawat patak ng pawis ko sa ilalim ng initan. Ipinagmalaki kita, Maricel, kahit pagod ako. Basta makita kong maayos ang suot mo, sapat na yun sa akin. Huminto ako para huminga ng malalim. Pilit na pinipigilan ng luhang gustong kumawala sa aking mga mata. Balak ko sanang ibigay sa iyo ang susi ng isang condo unit ngayong birthday mo. Isang sorpresa sana. Pera na pinag-ipunan ko para hindi ka na mahirapang mag-commute para may sarili kang tahanan. Pero ang sarsang itinapon niyo kahapon, iyon na pala ang huling pagsasama natin sa hapagkainan. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Maricel. Ang pagsisisi ay rumehistro sa kanyang mukha, ngunit alam kong huli na ang lahat.
Ang tiwala ay parang kristal na baso. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, mananatili ang mga lamat. Wala na ang trabaho mo, Maricel, at ang lalaking sinasabi mong mahal mo ay nasa kamay na ng mga pulis. Mag-isa ka na ngayon, gaya ng pag-iwan mo sa akin kahapon. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng bakal, Nay, please! Saan ako pupunta? Wala akong pera. Marami akong utang dahil kay Ezekiel. Pasigaw na niyang pagsusuma mo habang pilit na humahawak sa aking braso. Marahan kong inalis ang kanyang kamay. Ang haplos ng kanyang balat na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon ay tila kuryenteng nagpapaalala sa akin ng kanyang pagtataksil. Doon ka pumunta sa mga taong pinili mong pakisamahan. Doon ka pumunta sa mundong binuo mo sa kasinungalingan. Huling sabi ko sa kanya. Tinalikuran ko siya at naglakad palapit sa sasakyan ni Rafael. Narinig ko ang kanyang malakas na pagtawag, ang pagbagsak niya sa kanyang mga tuhod sa semento, at ang tunog ng kanyang pag-iyak na tila isang paslit na nawawala. Pero hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang ko palayo, nararamdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking pakiramdam, ngunit may kasamang malaking puwang sa aking puso. Sumakay ako sa sasakyan at isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang kumot na bumalot sa akin. Si Rafael ay nanatiling tahimik, hinihintay ang aking hudyat. Okay ka lang ba, Lena? Mahinahong tanong ni Rafael habang sinisilip ako sa rearview mirror. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko sa rearview mirror ang maliit na figura ni Maricel. Nakaluhod pa rin siya sa semento, tila isang basang sisiw na iniwan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Masakit. Masakit makita ang sarili mong anak na nagdurusa, pero mas masakit ang katotohanang siya mismo ang nagtanim ng bagyong kanyang inaani ngayon. Tara na, Rafael. Bulong ko habang iniiwas ang aking tingin sa salamin. Sigurado ka na ba, Lena? Baka gusto mong bigyan siya ng kahit kaunting panggastos para sa mga susunod na araw? Tanong ni Rafael habang dahan-dahang pinaaandar ang makina ng sasakyan. Ang mahinang pag-ugong ng engine ay tila isang hudyat na wala nang balikan ang desisyong ito. Umiling ako. Hindi. Hayaan mo siyang matutong maglakad gamit ang sarili niyang mga paa. Ang bawat pisong ibibigay ko sa kanya ngayon ay magsisilbi lang na lason na lalong papatay sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang maranasan ang lamig ng gabi para pahalagahan ang init ng araw na ibinigay ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Habang lumalayo ang sasakyan, unti-unting nawala sa aking paningin ang gusali ng bangko. Ang mga matatayog na building ng Makati ay tila mga higanting bato na pilit sumasakal sa aking paghinga. Napapikit ako ng mariin. Naramdaman ko ang malambot na katad ng sandalan, ang bango ng loob ng sasakyan. Pero ang isip ko ay lumipad na patungo sa Nueva Ecija. Naiisip ko ang mga puno ng tubo na sumasayaw sa hangin, ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, at ang katahimikan ng bukid na walang ibang naririnig kundi ang huni ng mga kuliglig. Doon, walang nagtatanong kung magkano ang laman ng bulsa mo para bigyan ka ng respeto. Doon, ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa lamat ng kanyang mga palad at sa tindi ng kanyang tiyaga. Ganito pala ang lasa ng hustisya, bulong ko sa aking sarili habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa aking pisngi. Matamis na may halong pait. Hinawakan ko ang aking dibdib kung saan nakatago ang passbook. Ang perang ito na pinaghirapan namin ni Mario ay hindi na mapupunta sa isang anak na walang utang na loob. Gagamitin ko ito para sa mga taong tunay na nangangailangan, sa mga magsasakang tulad ko na madalas ay minamaliit, pinagsasamantalahan at tinatapakan ng mga taong akala mo ay kung sinong matatayog. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang semento at usok ng lungsod ay unti-unti nang napapalitan ng malalawak na luntiang palayan.
Ang hanging pumapasok sa bintana ay nagsisimula na ring magbago. Amoy kalikasan na, amoy buhay. Tapos na ang pagpapanggap, Mario. Sabi ko sa aking puso. Tila ba kausap ko ang aking asawa sa kabilang buhay. Uuwi na ako sa lugar kung saan tayo nagsimula. At sa pagkakataong ito, hindi na ako muling yuyuko sa kahit na sino. Ngunit sa kabila ng aking paninindigan, isang tanong ang patuloy na bumubulong sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw sa abot tanaw. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagtigas ng aking puso? Sa bawat milyang inilalayo ko kay Maricel, tila may isang bahagi ng aking kaluluwa ang naiiwan sa semento ng Maynila. Naghihintay ng isang himala na marahil ay hindi na kailanman darating. Ang amoy ng sunog na tuyong dahon ng tubo at ang sariwang simoy ng hangin mula sa kabundukan ng Sierra Madre ang sumalubong sa akin. Narito na ako sa Nueva Ecija. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa maalikabok na daan, tila unti-unting nalalaglag ang mga tinik na bumaon sa aking puso doon sa Maynila. Ipinatigil ko ang sasakyan sa tapat ng aming lumang bahay. Hindi ito kasing tayog ng mga kondominium sa lungsod, pero ang mga haligi nito ay gawa sa matigas na yakal at mulabe. Kasing tibay ng aking paninindigan, dahan-dahan akong bumaba. Hinubad ko ang aking mamahaling sapatos na diamante at hinayaan kong lapatan ng aking mga paa ang tuyong lupa ng aming bakuran. Malamig ang lupa. Ramdam ko ang bawat butil ng buhangin sa pagitan ng aking mga daliri. Ito ang pakiramdam ng tahanan. Dito, hindi mo kailangang magpanggap. Dito, kilala ako ng bawat puno ng mangga at bawat damo sa paligid. Pumasok ako sa loob at dumiretso sa maliit na altar sa sulok ng sala. Doon, nakalagay ang litrato ni Mario. Nakangiti siya, suot ang kanyang kupas ng sombrero. Ang mga mata ay puno ng pag-ibig na kailanman ay hindi nagmaliw. Nag-alay ako ng sariwang bulaklak at dahan-dahang hinaplos ang salamin ng kanyang litrato. Mario, nakauwi na ako. Bulong ko, habang ang aking boses ay pumapaos sa luhang pilit kong pinipigil. Patawarin mo ako kung naging mahina ako sa pagpapalaki sa anak natin. Akala ko, sapat na ang ibigay ang lahat ng luho para maging masaya siya. Hindi ko alam na sa sobrang pagmamahal ko, nabulag ko siya sa tunay na halaga ng buhay. Nanatili akong nakatitig sa kanyang mga mata. Tila sumasagot siya sa katahimikan. Tila sinasabi niyang hindi pa huli ang lahat. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ni Maricel ay sariwa pa rin. Tila sugat na patuloy na kumikirot sa bawat pagtibok ng aking puso. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa balkonahe at pinagmamasdan ang mga magsasaka na nagsisimula ng maggapas, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa aking tapat. Si Rafael. Bumaba siya na may dalang isang maliit na paper bag at isang folder. Lena, mukhang mas maganda ang kulay mo ngayon kaysa noong huling pagkikita natin sa bangko. Bungad ni Rafael habang nauupo sa tapat ko. Inabot niya ang paper bag na may lamang mainit na pandesal. Kailangan mo ng lakas. Mahaba pa ang laban ng buhay. Salamat, Rafael. Kumusta ang Maynila? Tanong ko. Pilit na itinatago ang kuryosidad tungkol sa aking anak. Bumuntong hininga si Rafael. Inilapag niya ang folder sa mesa. Natapos na ang investigasyon sa bangko. Si Ezekiel ay kasalukuyang nasa kulungan. Naghihintay ng paglilitis. Marami siyang nabiktima, Lena. At si Maricel. Napatigil siya sandali. Tila tinitimbang kung dapat ba niyang ituloy. Tinanggal siya sa trabaho. Hindi lang yon. Lahat ng kanyang mga kagamitan, ang sasakyan, ang mga mamahaling gamit na kinuha niya sa credit card, ay narimata na lahat. Naramdaman ko ang kurot sa aking puso. Nasaan siya ngayon? Nakita siya ng isa sa mga tauhan ko. Nagtatrabaho siya ngayon bilang kahera sa isang maliit na grocery sa kanto ng isang squatters area sa Pasay.
Nakatira siya sa isang maliit na kwarto na halos kasya lang ang isang kama. Lena, gabi-gabi siyang umiiyak. Sabi ng mga katrabaho niya, madalas siyang nakatulala at binabanggit ang pangalan mo. Napatingin ako sa malawak na taniman ng tubo. Nakita ko ang mga bagong mamiya na sumisibol sa gitna ng mga natuyong dahon. Ang mga ma'am na yon ay kailangang dumaan sa init ng araw at bagsik ng ulan bago maging matamis. Hayaan mo siya, Rafael. Sabi ko nang may matibay na paninindigan, kahit na ang aking puso ay nanginginig sa awa. Ang tubo ay kailangang durugin para makuha ang tamis nito. Ganoon din ang tao. Kung tutulungan ko siya ngayon, hindi niya kailanman maiintindihan ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hayaan nating ang buhay ang magturo sa kanya ng leksyon na hindi ko naibigay. Tumango si Rafael. Naiintindihan ko, Lena. Ang katatagan mo ang dahilan kung bakit ka naririyan sa kinalalagyan mo ngayon. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang kulay rosas na sobre. Ibinigay ito sa akin ni Maricel noong huli kaming nagkita sa labas ng grocery. Sabi niya, kung sakaling makita kita, ibigay ko raw ito sa'yo. Hindi ko binuksan, Lena. Sa'yo lang ito. Nang makaalis si Rafael, nanatili akong nakatitig sa sobre. Ang sulat kamay sa labas ay kilalang kilala ko. Ang bilog na mga letra ni Maricel na itinuro ko sa kanya noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Bahagyang may mantsa ng tuyong luha ang papel. Dahan-dahan ko itong inilapag sa ibabaw ng aking lamesa. Hindi ko pa kayang buksan. Natatakot ako na baka ang mga salitang nasa loob ay muling magpahina sa aking paninindigan o kaya naman ay lalong magpadiin sa pait na aking nararamdaman. Ang hapon ay dahan-dahang pinalitan ng dapit hapon. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng kulay ube at ginto. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, ang sobrang iyon ay nanatiling nakasara. Tila isang lihim na naghihintay ng tamang panahon upang mabunyag. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang kapayapaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Narito na ako sa Nueva Ecija, malayo sa dumi at gulo ng lungsod, ngunit ang anino ng aking anak ay tila aninong hindi ko kayang takasan, kahit sa ilalim ng pinakamaliwanag na buwan. Lumipas ang mga buwan na tila banayad na agos ng ilog sa aming nayon. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula na hindi sa bigat ng loob, kundi sa samyo ng sariwang kape at ang amoy ng sampagwita sa aking hardin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 dekada, hindi na ako gumigising para lamang maglingkod sa pangangailangan ng iba. Gumigising ako para sa aking sarili. Itinatag ko ang Alcaraz Farmers Fund. Sa tulong ni Rafael, ginamit ko ang malaking bahagi ng aking pondo para magpautang sa mga maliliit na magsasaka at mga biyudang katulad ko. Nang walang interes, ayaw kong may muling mamatay na Mario dahil lamang walang pambayad sa ospital. Ayaw kong may muling maging Lena na kailangang lumuhod sa mga bangkong walang kaluluwa. Isang hapon, habang abala ako sa pagpirma ng mga papeles para sa bagong irigasyon, dumating si Rafael. Hindi siya naka-Amerikana ngayon. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at nakangiti, habang pinagmamasdan ako mula sa pinto ng aking opisina sa ilalim ng bahay. Madam Magdalena, mukhang mas busy ka pa yata ngayon kaysa noong nasa bangko tayo. Biro niya habang inilalapag ang isang maliit na kahon ng kakanin sa aking mesa. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang malaya at buo. Iba ang pagod na ito, Rafael. Pagod ito na may saysay. Alam mo, sa bawat magsasakang nakikita kong nakangiti dahil may pambili na sila ng binhi, tila may bahagi ng sugat ko ang naghihilom. Nararapat lang yan sa iyo, Lena, sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay naging seryoso at malambing. Pero sana, huwag mong kalimutang magtira ng oras para sa sarili mo. Sabi ko sa iyo, 'di ba? Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagtatanim
kundi tungkol din sa pag-aani ng sariling kaligayahan. Nang hapon ding yon, hinimok ako ni Rafael na lumabas. Hindi sa lungsod, kundi sa malawak na bakuran ng aming hasyenda. Isinakay niya ako sa aking bagong biling traktora. Noong una ay nag-aalinlangan ako. Pero nang hawakan ko ang manibela, naramdaman ko ang isang klase ng lakas na hindi ko maipaliwanag. Ang ugong ng makina ay tila isang awit ng tagumpay. Pinatakbo ko ang traktora sa gitna ng malawak na lupain. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha at ang aking tawa ay umalingaw sa buong bukid. Sa sandaling iyon, hindi ako ang matandang api. Ako ang reyna ng aking sariling kapalaran. Nang dapit hapon na, naglakad-lakad kami ni Rafael sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ang langit ay kulay kahel at ube, isang tanawing tila ipininta ng tadhana. Biglang huminto si Rafael at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Noong una ay tila na kuryente ang aking buong pagkatao, isang pakiramdam na akala ko ay namatay na kasabay ni Mario. Pero hindi ako lumayo. Hinayaan ko ang aking mga daliri na sumabit sa kanyang kamay. Lena, mahinang tawag niya, habang nakatingin sa papalubog na araw. Salamat sa pagpapatuloy sa akin sa buhay mo. Sa loob ng maraming taon na naging abogado mo ako, hindi ko akalaing darating ang araw na mas hihilingin ko pang maging tagapakinig mo lang habang nagkakape tayo sa hapon. Yumuko ako, nadarama ang init na umaakyat sa aking mga pisngi. Salamat din, Rafael. Dahil sa'yo, naramdaman ko na may puwang pa pala ang pagpapahalaga sa isang babaeng katulad ko. Nanatili kaming ganoon, magkahawak kamay sa gitna ng katahimikan ng kalikasan. Walang giyera, walang pera, walang sakit. Tanging ang dalawang kaluluwang nahanap ang kapayapaan sa gitna ng paglipas ng panahon. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang aninong nananatili. Naalala ko ang rosas na sobre ni Maricel na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin binubuksan. Nakatago ito sa ilalim ng aking unan, tila isang mabigat na sikretong naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam ko ang balita tungkol sa kanya. Sinabi ni Rafael na unti-unti na siyang nagbabago, na ang mga kamay niyang dati ay puro manicure lang ang inaatupag ay puno na rin ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mga kahon sa grocery. Ang aking puso ay tila nahahati. Isang bahagi ang gustong tumakbo sa kanya at isang bahagi ang nagsasabing kailangan pa niyang matuto. Nanay, tila naririnig ko ang kanyang boses sa bawat ihip ng hangin. Tumingin ako sa malayo. Ang tunay na yaman pala ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong patawarin ang iyong sarili, mahalin muli ang buhay, at bumuo ng isang bukas na hindi na nakakadena sa sakit ng kahapon. Pumikit ako ng mariin, ninanamnam ang haplos ng kamay ni Rafael at ang bango ng lupang aking sinilangan. Handa na ba ako? Handa na ba akong buksan ang pintuan para sa anak na minsan ay pumatay sa aking dangal? Sa loob ng maraming gabi, ang kulay rosas na sobre ay nanatiling nakapatong sa aking nightstand, tila isang mata na nakatitig sa akin sa dilim. Pero isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang lampara, dahan-dahan ko itong binuksan. Walang hiling para sa pera, walang sumbat. Tanging 3 pahina ng mga salitang basa ng luha. Nay, hindi ko hinihingi na patawarin niyo ako agad. Pero sana, malaman niyo na, sa bawat box na binubuhat ko sa grocery, nararamdaman ko ang bigat ng bawat sakripisyo niyo. Ngayon ko lang nalaman na ang amoy ng putik ay hindi dumi. Iyon pala ang amoy ng tunay na dangal. Itinabi ko ang sulat. Hindi ako umiyak. Pero naramdaman ko ang pagluwag ng isang buhol sa aking dibdib. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay nakabalot pa sa mga dahon ng tubo, nakita ko ang isang figura sa labas ng aming tarangkahan. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt, maong na pantalon, at bitbit ang isang lumang bag na gawa sa sako. Maitim na siya sa ilalim ng araw. Payat.
at ang kanyang mga kamay ay hindi na makinis. Si Maricel, hindi siya pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng bakod, nakayuko. Hinihintay ang aking utos. Lumabas ako, bitbit ang aking baston, at tumayo sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila isang malawak na karagatan. "Nay!" Pabulong niyang sabi. Hindi siya lumapit para yumakap. Alam niya ang kanyang hangganan. Hindi po ako nandito para humingi ng pera o para bumalik sa dati nating buhay. Anong ginagawa mo rito, Maricel? Tanong ko. Ang boses ko ay walang emosyon. Bagaman sa loob ko ay tila may isang bahagi ng aking puso ang gustong sumigaw sa awa. Gusto ko pong magtrabaho. Sagot niya ng may paninindigan. Gusto ko pong matutunan kung paano maging isang alcaraz, kahit sa dulo ng pilapil, kahit tagatapyas lang ng tubo. Gusto ko pong maranasan ang hirap na dinaanan niyo. Tinitigan ko siya ng matagal. Nakita ko ang isang bagong klase ng liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi galing sa kinang ng alahas, kundi sa apoy ng pagsisisi. Hindi ka titira sa bahay na ito. Sabi ko ng matigas, doon ka sa quarters ng mga manggagawa. Doon ka kakain kasama nila. Kung ano ang trabaho ng pinakamababang tauhan ko, iyon ang gagawin mo. At kapag hindi ka nakapagkota, wala kang sasahurin. Naiintindihan mo ba? Tumango siya. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong. Opo, Nay. Maraming salamat po. Lumipas ang 3 buwan. Araw-araw, mula sa bintana ng aking silid, pinapanood ko si Maricel. Nakikita ko siyang gumigising bago sumikat ang araw. Nakikita ko siyang nagbubuhat ng mabibigat na kumpol ng tubo. Ang kanyang balat ay unti-unting naging kasing kulay ng lupa. Maraming beses ko siyang nakitang natutumba sa pagod, pero lagi siyang bumabangon. Wala siyang reklamo, walang arte. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa balkonahe, dahan-dahan siyang lumapit. Inilapag niya ang isang maliit na supot sa aking mesa. Nay, unang sweldo ko po yan bilang regular na manggagawa niyo, sabi niya, habang nakatitig sa kanyang mga paang dumi-dumi na rin ng putik. Binilhan ko po kayo ng langis para sa inyong rayuma. Sabi po kasi ni Aling Nena, sumasakit daw po ang binti niyo kapag malamig ang gabi. Tiningnan ko ang maliit na bote ng langis. Hindi ito mamahalin. Hindi ito galing sa isang sikat na butik sa Makati. Pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Ito ang unang pagkakataon na naisip niya ang aking kapakanan bago ang sarili niya. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay magaspang na rin, puno ng kalyo, kasing gaspang ng aking mga kamay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ay tila tinangay ng hanging habagat. Maricel, bulong ko. Hindi ko na natuloy ang sasabihin dahil sa mabilis niyang pagyakap sa aking mga tuhod habang humahagulgol. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mag-inang nagkawalay dahil sa yaman ay muling nagtagpo sa gitna ng paghihirap. Nang gabing iyon, dumating si Rafael. Pinanood niya kami mula sa malayo ng may malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Hinintay niyang makapasok si Maricel sa kanyang quarters bago siya lumapit sa akin sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang paligid ay tahimik, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang malambing na pag-ihip ng hangin ang naririnig. Hinawakan ni Rafael ang aking magkabilang kamay at tumitig sa aking mga mata. Lena, simula niya ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Nakita ko ang lahat, ang katatagan mo, ang pagpapatawad mo, at ang muling pagkabuo ng pamilya mo. Wala na akong mahihiling pa para sa'yo, kundi ang isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng pagsuyo. Inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng gintong singsing ang bumandera sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang malaking diamante, walang labis na kinang,
kundi isang tapat na simbolo ng katatagan. Lena, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa kaba, isang bagay na bihirang mangyari sa isang tanyag na abogado. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ako sa bawat patak ng pawis at luha mo. Nakita ko ang iyong pagbagsak at ang iyong muling pagbangon. Ngayong gabi, hindi ako nandito bilang iyong abogado. Nandito ako bilang isang lalaking gustong makasama ka sa pag-upo sa balkonahe hanggang sa ating huling sandali. Lena Alcaraz, papayag ka bang maging katuwang ko sa pagtanda? Napatigil ang tibok ng aking puso. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay ikinahiya ng sarili kong anak. Ang mga kamay na puno ng peklat ng kahapon. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking paningin at nakita ko si Maricel sa malayo. Nakasilip sa bintana ng quarters. Nakita ko siyang tumango ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan para sa akin. Naramdaman ko ang init na dumadaloy sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang babaeng sa wakas ay naramdaman na siya ay karapat-dapat na mahalin, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Rafael, bulong ko, habang iniaabot ang aking kamay sa kanya. Sa dinami-dami ng bagyong pinagdaanan ko, ikaw ang tanging nanatiling silong ko. Oo, Rafael. Papayag ako. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Ang lamig ng ginto ay humalik sa aking balat. Tila isang pangakong hinding-hindi na ako muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Tumayo si Rafael at marahan akong niyakap. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Nilalasap ang bango ng kanyang katapatan habang ang hangin ng Nueva Ecija ay tila nakikigulo sa aming kagalakan. Ngunit sa gitna ng aming pagdiriwang, naramdaman ko ang isang kakaibang titig mula sa labas ng aming bakod. Isang anino ang nakatayo sa ilalim ng madilim na puno sa kalsada. Isang pamilyar na figura na tila ba ayaw lumayo. Isang paalala na ang nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Kahit na nagsimula na ang ating bagong bukas. Sino ang taong iyon? At anong dalang balita ang kanyang ipinahihiwatig sa gitna ng aking kaligayahan? Ang aninong yon, sa ilalim ng puno ng mangga, ay dahan-dahang gumalaw. Sa gitna ng liwanag ng buwan, lumitaw ang isang matandang babae. Hindi siya pamilyar sa akin, pero ang kanyang suot na perlas at ang paraan ng kanyang pagtayo ay nagpapaalala sa akin ng isang taong hinding-hindi ko malilimutan. Siya si Aling Belen, ang ina ni Ezekiel. Kayo ba ang babaeng sumira sa buhay ng anak ko? Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit, isang boses na puno ng puot na tila ba kami ang may utang sa kanya. Hinarap ko siya nang walang takot. Hindi ako ang Lena na mabilis manginig, ang mga tuhod sa harap ng mga taong akala mo ay pag-aari ang langit. Ang anak niyo, ang sumira sa sarili niyang buhay, Aling Belen. Ang kanyang kasakiman at kawalan ng respeto ang nagdala sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Wala kang puso, sigaw niya habang nagtatangkang lumapit sa aming bakod. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa amin. Ang dangal ng pamilya namin, ang karera ni Ezekiel, lahat iyon ay kinuha mo. Bago pa man ako makapagsalita, lumabas si Maricel mula sa quarters. Hindi na siya ang babaeng naka-pencil skirt at amoy mamahaling pabango. Nakasuot siya ng damit na pangmanggagawa, may mantsa ng katas ng tubo, ang kanyang braso, at ang kanyang muka ay seryoso. Aling Belen, tama na po, ani Maricel. Ang kanyang boses ay matatag at malalim. Narito ako noon. Nakikita ko ang lahat. Nakikita ko kung paano tratuhin ni Ezekiel ang nanay ko na parang basura. Nakita ko kung paano niya kami niloko. Kung may dapat po kayong sisihin, iyon ay ang paraan ng pagpapalaki niyo sa kanya. Ang ituro sa kanya na ang halaga ng tao ay nasa pitaka lamang. Natigilan ang matanda.
Tiningnan niya si Maricel mula ulo hanggang paa, tila diring-diri sa hitsura ng dating kasintahan ng kanyang anak. At ikaw, tingnan mo ang sarili mo, Maricel. Naging hamak na magsasaka ka na rin. Bagay nga kayo ng nanay mo, mga amoy lupa. Ngumiti si Maricel, isang ngiting puno ng kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya. Opo, amoy lupa po ako. Pero ang lupang ito, Aling Belen, ang nagpapakain sa amin. At ang dumi sa aking mga kuko ay mas madali pang linisin kaysa sa dumi ng konsensya ni Ezekiel. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gate. Binuksan ko ito, hindi para makipag-away, kundi para wakasan ang lahat. Aling Belen, hindi ko kayo paghihigantihan. Hindi ko kayo idedemanda sa pagsusumigaw nyo rito. Pero lisanin nyo ang lugar na ito. Ang katarungan ay nakamit na. At ang katarungang yon ay hindi dahil sa galit ko, kundi dahil sa katotohanan. Nang makaalis ang matanda na punong-puno ng kahihiyan, bumalik ang katahimikan sa Hacienda Alcaraz. Tumingin ako kay Maricel. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanya ang anino ng aking sarili. Isang babaeng matapang, marangal, at may paninindigan. Salamat anak, bulong ko. Nay, ako dapat ang magpasalamat. Tugon niya habang dahan-dahang humahawak sa aking balikat. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Kahit na ako mismo ay sumuko na sa pagkatao ko. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang araw na hindi ko akalaing darating pa sa aking edad. Ang araw ng aking kasal kay Rafael. Hindi ito ginanap sa isang malaking katedral sa Maynila. Ginanap ito sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang mismong lugar kung saan siya nag-propose. Ang altar ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak ng katuray at sampagita. Ang mga bisita ay hindi mga sikat na politiko, kundi ang mga magsasaka at manggagawa na naging pamilya ko na rin sa loob ng maraming taon. Suot ko ang isang simpleng terno na gawa sa pinya na binurda ng mga kamay ng mga byuda sa aming bayan. Si Maricel, ang aking maid of honor. Habang naglalakad ako patungo kay Rafa, na naghihintay sa akin nang may basang mga mata, naramdaman ko ang presensya ni Mario sa bawat ihip ng hangin. Tila ba binubulungan niya ako na karapat-dapat akong maging masaya? Nang magtagpo ang aming mga kamay ni Rafael sa harap ng alkalde, naramdaman ko ang isang klase ng kapayapaan na hindi mabibili ng anumang milyon sa bangko. Sa bawat bukas na darating, pangako ni Rafael habang isinusuot ang singsing sa aking daliri. Asahan mong ang iyong bota ay mananatiling may putik dahil sabay nating bubungkalin ang kinabukasan ng ating mga pangarap. Nagpalakpakan ang lahat. Ang tunog ng kanilang mga tawa at hiyawan ay mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika sa lungsod. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng simpleng salo-salo. Naghain kami ng kare-kare. Ang paboritong pagkain na minsan ay naging simbolo ng aking kahihiyan. Ngunit ngayon ay simbolo na ng aming muling pagkabuo. Pinanood ko si Maricel na masayang nakikipagkwentuhan sa mga manggagawa, kumakain gamit ang kanyang mga kamay, at tumatawa ng buong puso. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang hiya sa kanyang pinagmulan. Sa dulo ng araw, habang ang kulay ube na langit ay dahan-dahang nagpaparaya sa dilim, nakaupo kami ni Rafael sa balkonahe, magkahawak kamay. Lena, anong iniisip mo? Tanong niya nang may lambing. Iniisip ko lang, Rafael. Sagot ko habang nakatanaw sa malawak na taniman ng tubo. Na ang tunay na yaman ay hindi pala yung itinatago sa loob ng passbook, kundi yung mga taong handang manatili sa tabi mo, kahit na ang tanging maiaalay mo lang ay ang amoy ng lupa sa iyong mga palad. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nilalasap ang bango ng gabi. Tapos na ang digmaan. Ang basahang itinapon ay nahanap na ang kanyang trono sa gitna ng bukid. At sa bawat paghinga ko, alam kong ang aking puso
ay hindi na muling magiging amoy pait, kundi kasing tamis na ng bawat tubong aming inaani. 5 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling pumatak ang aking luha sa marmol na sahig ng bangkong iyon sa Maynila. Ngayon, habang nakaupo ako sa tapat ng bintana ng isang maliit na villa sa Tuscany, Italia, pinagmamasdan ko ang malawak na ubasan na tila mga alon ng berdeng dagat sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Lena, lalamig ang kape mo. Malambing na tawag ni Rafael mula sa aking likuran. Naramdaman ko ang kanyang mainit na palad sa aking balikat. Ang kanyang mga hawak ay nananatiling matatag at puno ng pagmamahal. Isang angkla na nagpapanatili sa akin sa gitna ng katahimikan. Ngumiti ako sa kanya at humigop ng kape. Hindi na ito ang kapeng barako na mabilisang tinitimpla bago sumabak sa bukid, kundi isang tasa ng kapayapaan na dahan-dahang ninanamnam sa bawat sandali. Iniisip ko lang si Maricel. Rafael, sabi ko habang inilalapag ang tasa. Nakatanggap ako ng email mula sa kanya kaninang umaga. Kumusta ang ating donya ng Nueva Ecija? Biro ni Rafael habang nauupo sa aking tabi. Kinuha ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang mga larawang ipinadala ng aking anak. Doon sa gitna ng malawak na Hacienda Alcaraz, nakatayo si Maricel. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas at pilit na itinatago ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang balat ay masunog na sa araw. Ang kanyang buhok ay simple lang ang pagkakatali. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na ligaya habang buhat ang isang sako ng binhi. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Alcaraz Farmers Fund ay naging isang kooperatiba na nagbibigay buhay sa libo-libong pamilya sa aming lalawigan. Hindi na lang tubo ang aming itinatanim, kundi pag-asa. Nay, nakita ko po ang lumang passbook nyo sa vault kahapon. Basa ko sa huling bahagi ng kanyang sulat. Dati, ang tingin ko sa perang ito ay susi sa langit. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na langit ay nasa bawat gabing nakakatulog ako ng mahimbing dahil alam kong may mga taong nabusog ang sikmura dahil sa ating paggawa. Salamat po sa pagdurog sa akin para muli niyo akong mabuo bilang isang tunay na Alcaraz. Naramdaman ko ang marahang paghaplos ni Rafael sa aking kamay. Ang gintong singsing sa aking daliri ay kumikinang sa ilalim ng araw ng Italia. Isang paalala na ang bawat sugat ng kahapon ay naging bahagi ng magandang disenyo ng aking kasalukuyan. Naalala ko ang mukha ni Ezekiel. Ayon sa huling balita, kalalaya lang niya mula sa kulungan, ngunit wala na siyang pangalan at wala na siyang babalikan. Ang kanyang ina na si Aling Belen ay mag-isang naninirahan sa isang maliit na paupahan, umaasa sa limos ng mga kamag-anak. Hindi ko sila kinamumuhian. Sa totoo lang, ipinagdarasal ko na sana ay mahanap din nila ang kapayapaang nahanap ko. Ang kapayapaang hindi dumedepende sa kinang ng pilak, kundi sa linis ng budhi. Tumayo ako at lumakad patungo sa balkonahe. Nilalasap ang hanging amoy, ubas at sariwang lupa. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang presensya ni Mario. Tila ba nakikita ko siyang nakangiti habang pinagmamasdan ng aming anak na ngayon ay mas matatag pa sa mga puno ng mulave sa aming bukid. Ito ang aking pamana. Hindi ang 50 milyong piso sa bangko. Hindi ang mga lupain na abot ng tanaw. Ang aking pamana ay ang isang anak na marunong nang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ang isang pusong natutong magpatawad nang hindi nalilimutan ang sariling halaga at ang isang pag-ibig na dumating sa panahong akala ko ay huli na ang lahat. Rafael, tara na. Aya ko sa kanya. Gusto ko pang makita ang kabuuan ng ubasang ito. Marami pa tayong dapat matutunan sa pagtatanim ng buhay. Naglakad kaming magkahawak kamay sa ilalim ng asul na langit. Ang aking bota ay wala ng putik ng Nueva Ecija, pero ang bawat hakbang ko ay nananatiling mabigat sa dangal at magaan sa ligaya. Ang basahang itinapon
ay naging isang telang sutla na nagbigay ng init sa marami. At sa dulo ng aking kwento, nahanap ko ang pinakamalaking kayamanan sa mundo. Hindi ito nahahawakan, kundi nararamdaman sa bawat tibok ng pusong malaya, payapa, at muling nabuhay. Ang huling luha ng probinsyana ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat sa bawat ulan at araw na nagpatamis sa kanyang ani.